Tayo po ay mag-aawitan muna. For our first song, let's sing For God So Loved the World. Bago po tayo aawit sa ating pangalawang awitin, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na ang tahanan ay nasa kataas-taasan ng mga langit, Panginoon. Sa gabi ito kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, kagandang loob na ipinapatamasa sa amin sa buong araw nito, Amang Diyos. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang pumagitna sa amin at nananahan sa aming puso't isipan na kami ngayon ay nandito sa iyong bahay-sambahan upang papurihan ka, Panginoon, sa aming pag-aawitan ng iyong mga banal na hiris ang aming makakasama at bigyan po kami ng mga heavenly voices na kami makabigay kapurihan sa iyong dakilang pangalan, Panginoon Diyos. Bigyan ang lahat ng makalangit na kaalaman na ang lahat na aming matutunan sa gabing ito ay aming maisakabuhay, aming may apply sa aming mga sarili, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa pagdinig at pagpatawad sa aming mga pagkakasala. Ang lahat na ito ay aming hiniling sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating awitin ang Give Me Oil and My Lamp. Ang next nating awitin ay I've Just Keep Trusting My Lord. Todas
opening song, let's sing. Ang ating theme song ay Ang Panahong Malapit Na. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya. Gusto ni Jesus ay magkasama ka. Ang panahong malapit na ang pagdating niya. Sumanda ka, umandan ka, mandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Sarap manahan dun sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan na mga kapigatian. Dun sa mang buhay ay walang hanggan. Ang panahong malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Panahong malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Tayo po'y mag-alulumod sa ating panalangin. Ama naming banal, diyan ka po sa kalangitan, amin po amang binabalik ang papuri sa iyong pangalan ngayong gabi, ngayong araw, ngayong Sabat na ito, Ama. At pinupuri ka na, amin pinapasalamatan ang lahat ng bagay. Sa nakalipas na isang linggo, ginabayan ang bawat sa amin, buhay, kalakasan, pag-iingat, at hindi kami pinapagkulang sa lahat ng bagay. Salamat, Ama, sa mga bagay na ito. Dilingid po sa aming sarili, kami nagkulang, nagkasala sa aming kaisipan, pananalita o mga gawa. Nawa mapatawad kami. Muli po, Ama, namin nilalapit ngayong gabi, ang huling gabi ng pangangaral sa lugar na ito. Nawa, maunawaan ng bawat sa amin ang mensahe na ipapaabot
at maging gabay namin ito o maging kalakasan namin sa aming pananampalataya. Makapagdesisyon kami sa aming sarili na tama na kayo ang nag-guide, hindi ang aming sariling kapakanan. At ang buong kapalungan naman, nilalapit namin na waang ito siya matapos, katahimikan ang manguna sa amin, at lubos na pag-ibig ang ipagkaloob sa amin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Magandang gabi at happy Sabbath po sa ating lahat, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Ayan, Sabat po sapagkat ngayon po ay bahagi na ng Sabado. Ang Adventist ay sunset to sunset. Ibig sabihin, paglubog ng araw, yan po ay kabahagi na yan sa bukas. Yan talaga ang tamang bilang, no, sa banal na kasulatan. Okay, so God is good all the time. Purihin ang Panginoon, no? Sapagkat tayo naman ay muli niyang pinagpala sa ating mga kalusugan, maging sa panahon, at tayo ay nakapagpupuri pa sa Kanya. Alam niyo, sa ibang lugar, mga kapatid, mga kaibigan, ay magulo na. Kahit sa kanilang sariling tahanan, ang iba ay hindi na nakakatulog. Nag-alis na sa kanilang tahanan, ang iba ay nasa mga kabundukan dahil sa sobra nilang isi-secure nila ang kanilang mga buhay. Sobrang takot. Ngayon, dito sa atin ay napakapalad tayo sapagkat atin pang magawang mapuri ang Diyos at makatulog pa tayo ng buong gabi hanggang sa maggumaga at makapagtrabaho tayo. Yan ang dahilan kung bakit pupurihin natin ang Panginoon at pasasalamatan natin siya. Okay, so welcome po ang lahat ng atin pong patuloy na pakikinig ng ating seminar ng pag-aaral sa salita ng Diyos sa pamagitan ng banal na kasulatan. At tayo po ay ngayon ang huling gabi ng ating natutunghayan, no, ang mga salita ng Panginoon na atin pong narinig simula nung linggo hanggang sa ngayong gabi. Ngunit bukas ay mayroon po tayong pinaka-final, no, sa bukas ng araw, no? Pinaka-final yan bukas. So, inanyayahan po natin na tayo pong lahat, lalo't na higit ng ating pong mga bisita ay narito din po bukas sapagkat bukas ng gabi ay siyempre gagawa din tayo ng mga bandingan tayo dito. Ano? So ngayon sa pagpapatuloy ay akin pong ipapakilala sa inyo ang ating pong mga gaganap ng ating pong mga may bahagi, no? So una sa lahat ang ating monitoring screen si Brother Alvin Mascardo. Okay, so yung ating chorister, Sister Crispa. At yayon din ang inyong presider, Brother Ronnie Ranes, no? So susundan po ito ng ating message and song na ibibigay sa atin ng ating speaker kagabi, si Brother Arnold Villanisa. Mag-alay siya ng awitin mula sa Panginoon at ito po ay magbibigay sa atin ng pag-asa. Okay? Pagkatapos po niyan ay mapakinggan na rin po natin ang mensahe na ibabahagi ng ating tagapagsalita ngayong gabi. Walang iba kundi si Brother John Mascardo. So yung ating nagbahagi ng ating opening prayer ay si Brother June Mantala, no? So yun po ang mga may bahagi sa atin pong seminar ngayong gabi at atin pong isunod ang awit na ihahandog sa atin.
turn to gray. I don't worry for the future, for I know what Jesus said. And today I'll walk beside Him, for I knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Every step is getting brighter as the golden stars I climb. Every burden's getting lighter. Every cloud is silver light. The sun is always shining. Where no tear will dim the eye. At the ending of the rainbow, where the mountains touch the sky. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. I don't know about tomorrow. It may bring me poverty, but the one who feeds the sparrow is the one who stands by me. And the path that leads my portion may be through the flame or blood, but His presence goes before me. I'm covered with His blood. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand.
Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid. Happy Sabbath. Ang ating napag-aralan ng mga nakalipas ay tinutukoy nito ang patungkol po sa pag-alala kung paano natin salubungin ang Diyos mula sa kaniyang pagkamatay. Itinuturo doon ang patungkol po sa pagbilang ng araw. Namatay si Jesus Christ Friday at ayon sa Marcos, siya ay nilibing sa araw ng Biyernes. Dinala ang kaniyang labi. Biyernes binabanggit sa banal na kasulatan patungkol po sa Biyernes. At nung siya ay nandun sa libingan, doon siya sa araw ng Sabado. Sa Tagalog, ayon sa ating napag-aralan, ay pang-7 araw ang Sabado. Buhay siya muli araw ng Linggo. Ayon sa sinasabi ng ating pinag-aralan, ay unang araw. Siguro naalala ninyo yan mga kaibigan, mga kapatid. Napaka-importante po ang pagbilang sa araw dahil gusto ng Diyos na ang ating pagbilang ay hindi po tayo nagkakamali. Dahil po doon nagsisimula ang ating pagkakalimot. Kaya isa sa mga 10 utos na tinuturo ng Panginoon ay patungkol po sa araw ng Sabat. Ang araw na Sabat ay tinutukoy po doon ang isa sa mga araw na huwag nating kakalimutan. Lalanin niyo mga kapatid, mga kaibigan, na ang turong ito ay hindi turo ng tao, kundi nababasa natin sa banal na kasulatan nga nakasulat at nakatala dito sa aklat na ito. Kaya ang Diyos nagsasabi sa ating pag-aaral na ang pag-aral natin sa tamang pangangaral, ito ay pag-umpisa sa tamang pamaraan sa pag-prepare sa ating salubong sa ating mahal nga Panginoong Hesus. Kaya tayo ay nangaral dito, tayo ay nagsaliksik sa banal na kasulatan dahil po gusto natin na makakamit ang buhay na walang hanggan. Hindi ko malalaman kung paano tayo makakamit. Maangkin natin yung sinasabi at promise ng Panginoon, ang buhay na walang hanggan, kung wala itong banal na aklat. Pasalamat tayo sa Panginoon na mayroong katotohanan, na mayroon tayong guide, mayroon tayong salamin, at pinag-aralan din natin kagabi ang patungkol po sa ating paglinis kung paano natin harapin ang Diyos, kung paano natin magsimula upang ating salubungin ang Diyos, dahil yan po ang requirements upang ang Diyos ay maging kasama natin doon sa kaharian ng langit na Kaniyang pinapangako. Amen? Yun ang pinaka-the best. Kaya ngayong gabi, isa sa mga requirements na ating kumplituhin upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Alalanin nyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi ito pangangaral. Tandaan natin yan. Hindi ito pangangaral ng tao. Ito'y ginaguide lang naman ang isang tao katulad sa aking pananalita. Dahil po, ito ang utos ng Diyos. Ang sabi na Matthew 28 versikulo 19 hanggang sa 20, ang sabi niya, ipangaral ninyo ito sa buong mundo at huwag kayong mag-alala dahil nariyan ako habang kayo ay kasama at nagsasalita sa aking mga salita. Ang sabi ng Diyos, nariyan ako at sasama ako. Sa Juan 14 versikulo 28, ang sabi ng Diyos doon, ang sabi niya, ang banal na Espiritu na siya pong kasama upang tayo ay i-guide niya kahit sa ating mga pananalita. Yung ating napakinggan ngayong gabi, mga kaibigan, sa loob ng simula sa Sunday hanggang bukas ng tanghali. Gusto ng Panginoon na ating itong isabi, ipasiwalat. Dahil ang sabi ng Diyos sa Matthew 14, versikulo 24, ang sabi niya, go and preach the gospel. Ang lakaw kamo, lumakad kayo, humayo kayo, at inyong ituro ang lahat ng ating napakinggan. Kung basahin natin ang Revelation chapter 1, verse 3 and 4, 2 and 3,
Ang sabi niya, mayroong 3 doon. Mapalad ang makikinig at bumabasa at tumutupad. 3 lang po ang requirements doon na sinabi ng Panginoon. Kaya kung narinig mo ito mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, hindi gusto ng tao na ipangaral ito doon sa ating mga mahal sa buhay. Kasi sa ating napag-aralan sa gabi-gabi, pinag-usapan natin ang patungkol po sa buhay na walang hanggan. Kaya ang utos ng Panginoon, ito ay isabi sa ating mga mahal sa buhay sa buong mundo. Ang mundo natin, mga kaibigan, yung ating tahanan. Yan po ang pinaka-the best na sinasabi ng Panginoon upang tayo ay maging handa sa kaniyang pangalawang pagparito. Tayo'y manalangin, mga kapatid. Mahal naming Diyos, nakiusap kami sa inyo sa gabing ito. Nagmakaawa. Linisan niyo kami upang kami ay handa sa pagtanggap sa inyo. Sa aming mga maruming nagawa, mga kasalanan na inyong nakita, kayo po ang nakakaalam, Panginoon. Nabiging effective ang inyong mga salita sa gabing ito upang aming isakabuhayan at aming mapakinggan. Maraming salamat, Panginoon, na inyong buksan sa gabing ito ng aming puso at isipan na ito'y aming isakabuhayan ang lahat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pamagat ng ating pag-aaral ngayong gabi, mga kaibigan, mga kapatid, pagpahayag sa pinakamahusay na buhay. Yun po, pinakamahusay na buhay. Yun ang, kasi ito ay translate ito galing sa English. Kaya mahirap ang ang kaniyang doble ang pagka-click. Pagpapahayag sa pinakamahusay na buhay. 'Yon ang ating karugtong sa ating napag-aralan kagabi. At salamat din sa mensahe sa awit na inaawit ng ating kapatid si Brother Arnold Villanisa. I don't know about tomorrow. Sino po ang nakakaalam ng bukas sa atin ngayon gabi, mga kaibigan, mga kapatid? Meron tayong plano nga naitakda. Pero yung plano na yan, pag hindi pa nangyari, ibig sabihin, hindi pa sigurado. Tama? Sino po ang nakapag-isip ngayon? Halimbawa, ngayong araw, buong araw, ang mangyayari bukas ay alam na natin. Wala po. Kahit ako. Naalala ko yung aking nanay na siya po ay natulog na, namatay. Ganda pa ang aming usap-usap sa araw ng Friday. May mga plano pa. Dahil New Year yun, ng time na yun, talagang masaya kaming lahat. Pagka alas 3 ng Friday, ang nanay ko ay na-cardiac arrest. Siya ay namahinga. Grabing lungkot. Biglaan lang talaga. Kaya hindi natin alam ang bukas. May sinasabi pa ang aking nanay nga kung kayo po, pag may silang na ang aking mga apo, gusto kong masilayan sila. Ay, hindi na nakasilay. Itong aking mga anak, hindi na niya nakita. Hindi na niya nakita. Kaya hindi natin alam ang kinabukasan. Pero sinong nakakaalam doon, mga kaibigan, mga kapatid? Only God lang. Tayo dinala ng Diyos upang tayo ay direkta nga ma-set ang ating mind doon sa buhay na walang hanggan. Yan po ang promise ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na tayong lahat ay magiging handa sa kaniyang pangalawang pagparito. Kaya, ang pinakamahusay na buhay, yan ang ating patuloy na pag-aralan. Ang pamaraan ba ng ating pamumuhay ay gumagawa ng kaibahan sa katapusan
nakapanahunan. Yun po. Yung atin bang pamaraan ngayon, ay alam na ba natin na itong mangyaring pamaraan natin ngayon at ating sundin, ito ba ay magdulot ng kaayusan sa ating buhay? Handa ba ito? Paghahanda ba sa ating kinabukasan? Oh. At hindi natin alam, mga kaibigan, na saglit lang, katulad sa aking nanay, inatake ng sakit ng puso. Cardiac arrest. Siya'y namatay. Kaya ngayon pa lang, ibig ng Diyos na tayo ay magkaroon ng tunay na pagsunod upang mahanda ang ating buhay. Yung lahat ng ating naramdaman, lahat ng ating pakiusap sa Panginoon, na tayo ay maging ready sa Kanyang pagbalik. Dahil po, hindi natin alam ang kinabukasan. Tama? Tama ba? Tama. Si nanay, mga ilang taon na ikaw, nanay? 75? 73. Wow! Napakaganda. Si Romy ay 82, 84. Oh, sila si ma'am. Sila po ay mga matatanda na. Ako ay 56 pa lang. Napakabata pa. Ang sabi ng Biblia sa Salmo 70 verse 10. Ang sabi niya, pagka tayo raw ay makarating ng 70, ay iyan ay blessing. Kung lalampas tayo doon, katulad sa edad ngayon ni nanay, si Romy and Ma'am Mercy, yan na po ang pinaka-blessing sa ating buhay. Kaya hindi na natin alam kung ano. Alam mo ang pinakamapalad nito? Yung narating natin ang edad na ito at alam na natin ang katotohanan. Alam na natin na mayroong Sabado na sinasabi ng Panginoon na hindi na natin malihis ang katotohanan na sinasabi ng Diyos. Hindi na natin malihis na mayroong bautismo upang tayo ay malinisan. Hanggang ngayon ay tinuturo ng Diyos na hindi ito tinuturo ng tao. Tayo lamang ang binatasan na isabi natin ang katotohanan dahil yan po ang direksyon ng ating buhay sa pagbabago. Ang desisyon natin ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, ito'y desisyon na sa atin na dininig natin ang panawagan ng Panginoon upang ang Diyos mismo nakiusap sa atin ngayon sa paghahanda. Kaya hindi natin alam ang panahon, mga kaibigan, mga kapatid. Sabi dito, ang kalusugan ba ay bagay na nakakataon or isang pagpili? Ito bang ating pinipili ngayon? Yung ating naramdaman ngayon ay ito ba'y pinili natin, mga kaibigan, mga kapatid? Yung pagkasakit at tumaas ng ating presyon, alta presyon, sakit sa puso, pinili ba natin ito upang ating makakamit ang napakahirap ng desisyon sa ating buhay? Yung sakit ng puso, pinili ba natin ito? Hindi. Di ba? Pagkakataon ba? O sanhi po sa estilo ng ating buhay? Si Sister Yuli na yung mo na siya. O nagatango-tango na. O minsan tayo ay mag-vertical ang ating ulo at mag-horizontal. Gusto nating lisan ang tama. Kaya sabi dito, itong pagpili ba natin, ito ba ay connection o pagkakataon upang maingatan ang ating kalusugan? Okay. At ang sabi ng iba, ang ganting pagpili ay maaaring makadagdag o makabawas ng mga taong na ating buhay. Yung mga taon sa ating buhay, ang ating pagpili ay nakabawas sa ating minimiti. Sana nga makarating tayo ng 100. Yung ating pagpili. Noong nakaraan 2019, ako'y naoperahan sa mga hindi pa nakakaalam. Operado ako sa sakit nga walang kasiguruhan. Stage 3B, colon cancer. At ang sabi ng doktor, Dr. Salazar, sabi niya, delikado itong sakit mo.
pag hindi ka maoperahan at makimo. Kaya tudong panalangin ko sa Panginoon, Lord, maawa ka. Bigay mo sa akin ang dagdag pang buhay. Pero kung sakali ay inyong kalooban na ako ay mapahuay na, bigyan mo ako ng lakas upang tanggapin ang pagkakataon na ito. Alam mo, yung buhay ko noon ay isang pagpili ng nagkakamali. Bakit po? Lifestyle ko noon ay grabe. Lasinggero ako. Maninigarilyo. Oh. Nasa club ako nag-aawit. Manuntukay. Lahat ng aking mga ginagawa ay kalabagan sa harapan ng Panginoon. Noong nakilala ko ang Diyos, nakilala ko si Kristo, na mirong nagbabago pala sa buhay sa mga taong nakikinig, yun na ang desisyon ko upang sumunod na maging maayos at nabago ang estilo. Sa awa ng Panginoon, nagkita-kita pa tayo ngayon. Di ba, Nay? Amen? Oo. Napakaganda ang plano sa Diyos para sa atin. Ito lang pala yung ating pagpili ay tayo ay nagkakamali, mga kaibigan. Sa Biblia, sinasabi ang lahat ang pag-iingat. 4 na espiritu ang Diyos nagpresent sa atin upang tayo ay makikinig sa kaniyang mga salita. Ang lahat ng ito ay gusto ng Diyos na ating paniniwalaan, ating i-apply sa ating sarili dahil gusto ng Panginoon na tayo ay mabago upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Walang makapigil kung ang tao nagbago sa buhay. Totoo yan. Walang sino man makapigil pag ang Diyos na ang pumili. Alala natin ang panahon ni Shadrach, Meshach at Abednego na sila ay nagsasabi, kung ang Diyos namin ay hindi man magligtas sa aming kalagayan ngayon, hindi pa rin kami magsamba sa hindi katotohanan sa pagsamba. Direksyon ng Diyos ang sinunod ng Diyos. Ang sinunod ni Shadrach, Meshach at Abednego. Gusto nila nga sundin ang buong katotohanan na kanilang naririnig. Mga kapatid at mga kaibigan, seryosong pakiusap sa banal na aklat na ating mapag-aralan patuloy sa banal na aklat, mga kaibigan. Hindi ito turo ng tao upang maging tayo ay susunod sa isang religion. Turo ito ng Diyos para tayo ay makaalala na mayroong Diyos na buhay nga nagbigay sa atin ng impormasyon tungkol po sa pagbabago sa ating buhay. Naalala natin ang kasalungat sa panahon ng ating mga hukbo doon sa langit. Kasama na roon si Satanas. Ang Apokalipsis, Kapitulo 12, 12. Yung mga kabataan ngayon ay hindi nila alam yung 12. Ang alam niya ay 12. Oh. Apokalipsis, Revelation sa English, chapter 12, verse 9. Ang sabi ng Diyos, at inahagis ang malaking dragon. Ang dragon na yan ang sinasabi ng Satanas, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Simula doon sa langit, ang kanyang pagdadaya hanggang ngayon sa sanlibutang ito sa kasalukuyan. Ganun ang pandadaya ni Satanas. Kaya, nung siya ay nangdaya doon sa mga anghel, kasama sa kanyang naniniwala doon, ay siya'y tinapon dito sa sanlibutan ito. Nako, mga kaibigan, mga kapatid, kawawa po tayo. Narito pala ang kaaway ng Diyos ng daya. Mayroong pagdadaya. Pasalamat ako sa Panginoon na nabago dahil po may mayroong Biblia, banal na aklat, banal na salita ng Panginoon nga siya pong nagturo upang mabago ang ating buhay, upang tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Yan po ang sinasabi ng ating mahal na Diyos. Kaya sabi niya, ang pamaraan ng pag-aalaga natin sa ating katawan dito sa mundo ay pagpahayag kung paano natin ito pangangalagaan sa habang buhay. Habang buhay pala.
Hindi yung desisyon sa pag-alaga sa ating buhay kung meron na tayong sakit. Mali pala yun. Oh. Saka na lang magbago sa ating lifestyle na meron na tayong karamdaman. Di ba tama? Oh, huli na ang lahat. Mga kaibigan, mga kapatid, noong sinalaysay ang aking sakit, stage 3B, nire-recall ko yung aking lifestyle noon. Malakas akong kumain ng mga karne. Malakas akong kumain ng mga taba. Malakas akong magalit. Isa din yan sa mga problema nga makahantong sa sakit nga kanser. At meron pang iba ayon sa sinasalaysay sa ating matutunan ngayong gabi. Pangatlong Juan, ang sabi ng Diyos, minamahal, aking inadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Itinuturo ng Diyos, itinuturo ng banal na kasulatan sa Biblia na ang ating pagkatao ay buo. Nais ng Diyos na maging maligtas din naman tayo ng buo sa bawat aspeto ng ating buhay. Physical, mental, emotional, at spiritual, mga kaibigan. Ganun po. Kumplito ang paggawa ng Diyos sa ating katawan. Ano yon? Hinulma tayo na maging complete. Merong mga paa, merong mga mata, merong ilong, merong bunganga. At tinuturuan tayo kung paano ito ipagkatiwala, ialagaan ang ating kalusugan. Dahil ang Diyos nagdisenyo sa kumplito nga pamaraan upang tayo'y mamumuhay na maging tama at ligtas tayo na maging pag-antay natin sa Diyos ay tamang pamaraan ang ating estilo sa buhay. Wala nang sakit sa puso. Wala nang tayong, hirap maghinga ngayon. Oo, wala yun. Taas ang dugo mahihilo. Minom ako nung nakaraan ng napaka-taas nga energy drink. Nagbiyahe ako dahil antok. Inagaya-gaya ko yung iba. Uminom sila ng energy drink. Pag inom ko, pagkagabi, inanay ko yung aking ininom. Nahihilo ako. Muntik. Hindi ako nakatulog hanggang magdamag. Hindi ako makahiga dahil umiikot ang aking kapaligiran. Ang ginagawa ko, nagsisi ako sa aking mga ginagawa, sa aking estilo. Na-advance ko ang energy. Imagine mga kaibigan, ang katawan mo ay naghingi na matulog ka. Pero hindi ka patulogin. Di ba? Advance ng energy. Mga ilang di pa yun. Na sana ay hinihingi yan ng katawan mo. Pinipigilan. Yan ang gusto ng Panginoon na ating malala. Kaya tinuturo ng Biblia na ang aking pagkatao ay buo. Nais ng Diyos na maligtas din naman. Na maligtas tayo ng buo upang hindi pilay sa pagdating ng Panginoon. Tama? Upang hindi tayo maproblema sa pagbasa ng Biblia. Upang tayo ay hindi taas ang ating dugo, taas ang ating sugar. Gusto ng Panginoon na tayo ay maging tama na pamumuhay. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Binubuo tayo sa Diyos, kumplitong pamaraan para tayo ay maging maayos at lumakas ang ating panampalataya. Pero ang problema, ating winawasak ang plano ng Panginoon sa apat na espiritu. Ang ating mind, alalahanin natin mga kaibigan, na ang sabi ng Diyos sa Apokalipsis 14 versikulo 7, at sinabi niya na malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon na ang Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumagawa ng langit at lupa, dagat at ng mga bukal ng tubig. Sino ang ating purihan at sambahin? Ang Diyos. Siya ang may likha. Siya ang naglikha sa buong sanlibutan. At meron siyang pag-asa. Imagine mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi niya,
6 na araw sa inyo yan. Ang aking hinihingi lamang ang araw na Sabado upang ating pangilinan at ating sambahin ang Diyos. Ang sabi niya, matakot kayo sa Diyos. Sinong katakutan natin? Ang tao ba? Ang grupo ba? Religion ba? Kundi ang Diyos. Tinuturo ng Panginoon na tayo ay magsamba sa tamang pagsamba. Malulhati ang Diyos sa ating mga pananalita. Gusto ng Panginoon na mabago ang ating buhay, mabago ang ating paghanda sa kaniyang pangalawang pagparito upang tayo ay maridi at buong buo ang ating buhay, mga kaibigan, mga kapatid. Anong ibig sabihin doon, mga kaibigan, mga kapatid? Nang pagluwalhati sa Diyos. Yun ang pinakasabi ng Panginoon. Luwalhatiin natin ang Panginoon. Siya ang may lalang sa ating buhay. Unang Korinto 6, versikulo 20, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan. Ang katawan, ang Diyos. Itong katawan na ito na binubuo sa paglikha ng Panginoon, maluwalhati at maging buo sa kaniyang pagdating. Problema, kapatid, nasira ito dahil tayo kung minsan ay matulog. Hindi na tama. Sa lektura ng ating ang kalusugan noong nakalipas na mga gabi, tinuturo po ang 8 oras ang pagtulog. Minsan tayo, 3 oras na lang dahil po sa cellphone. Dahil po sa ating mga problema sa buhay. Yan po ang problema. Kaya sabi ng Panginoon, luwalhatiin natin dahil ito, ang katawan na ito, pinagkatiwala lamang sa atin. Tama? Tama. Pinagkatiwala. Unang Korinto 10, versikulo 31, kaya kung kayo'y nagsikain man o nagsiinom man o anumang inyong ginagawa, gawin ninyo ito. Gawin natin ang lahat sa ikalawalhati ng ating Diyos. Gawin natin. Ano ang mabuting gagawin? Kung anong sinasabi niya na magpahinga tayo sa araw na Sabat, yun ang sinasabi ng Panginoon. Kung tayo maglinis sa ating sarili, hindi turo ng Panginoon. Kung tayo ay mabago sa pamagitan ng santos nga bautismo, siya po ay nagsabi, magkaroon tayo ng pagbabago at pagsunod sa tamang pamaraan sa pagluwalhati sa Panginoon. Kung tayo mayon ay nag-inom o nagkinakain, ang ating sinasamba at lahat na yan ay maging kumplitong aspeto na sinasabi ng Juan, Kapitulo 1, 2, sabi ng Diyos, luwalhatiin natin, alagaan natin ang katawan na ito. Bakit po? Pinagkatiwala lamang ng Panginoon sa atin. Itong ilang pamaraan ng pamumuhay na nakasira sa ating katawan. Ano yon? Isa sa mga ginagamit ngayon nga, masarap daw hindi ka maging pugi kung hindi ka maninigarilyo. Tama ba? Sabi ng mga kaibigan ko noon, alam mo, pare, hindi talaga ako pugi pag walang sigarilyo. Tama ba, tay? Arang hindi tayo pugi pag walang sigarilyo eh. Alam mo, ang how to stop smoking. Noon ay naninigarilyo ako. Bago, nandyan ang long neck. Tanduay ay isbi niyan. Nakalimot ko, basta isbi lang ang tawag namin noon. Ang sigarilyo ay bibili kami ng tag-2 kaha. 2 kaha yan. Ilagay sa lamisa, sigarilyo, tagay. Sigarilyo na naman, tagay. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, pagka 1 linggo namin ginagawa yon, ang aking gilagid dito ay nagputok. Nagputok yan dito. Nakita ko na ang sigarilyo ay isang pamaraan ni Satanas na panglilinlang. Tandaan natin, kapatid, mga kaibigan, nandito si Satanas, ang Diablo. Manglinlang upang tayo ay maging madaya, katulad sa 1/4 ng mga anghel sa langit na itinatapon sa sanlibutang ito. Tinatapon.
Oo. Maraming mga nasira nga buhay dahil doon sa ating mga bisyo. Maling pag-akala. Akala natin ay maging pugi tayo. Bawat hit-hit ng sigarilyo ay bumabawas ng 14.5 na minuto sa ating buhay. Kita mo na? Na sana ay magkaedad tayo ng 200, 100. Pero dahil po sa maling estilo pagpili ng ating buhay, ay mahirap na natin marating yon. Ha? Tama ba? Tama. Ang aking tiyo, ang sabi niya, pag wala ang sigarilyo sa aking buhay, napakahirap po ako maghinga, sabi niya. Oh. Kaya sigarilyo siya. Sa isang araw ay makaabot ng 2 kaha ang sigarilyo. Ang uso doon ay champion. Oh, sigarilyo noon. Sigarilyo siya, alam yung anong patunay doon na may katotohanan ang sinasabi at turo sa health? Butas ang kanyang liig. Oh. Nagkaroon siya ng cancer dito ang nana. Wala nang tigil nga nag-aagos ang nana sa kaniyang dito sa kaniyang bunganga. Oh. Meron pa kaming kaibigan na ganon din nangyari dahil po sa paninigarilyo. Mga kaibigan, mga kapatid, isa sa mga nagdulot yan ng kanser. Alam niyo, isa sa mga problema na magkaroon tayo ng epekto sa paninigarilyo, maraming eksperto nga nagsasabi nga isa sa nagdulot ng kanser sa ating ng sakit na tinatawag ng kanser, ang pagpanigarilyo. Sa heart diseases. Imagine, ang mga nanigarilyo ay mayroong mas mataas na panganganib sa puso na 25% kumpara sa mga hindi naninigarilyo. Tama. Napakapanganib. Nigarilyo ka man ngayon, kapatid, tinuturo na ng Diyos na hindi natin sirain ang katawan na ito. Alisin na natin, ipanalangin natin sa Panginoon. Ang nikotina ay magkaroon ng problema sa ating baga, sa heart, magkaitim at delikado sa ating buhay. Meron tayong sakit sa puso na maabot. Lahat ng ating mga anak, dahil po sa paninigarilyo sa ating kapitbahay, masisira din ang kanilang kalusugan. Kaya kung may kapitbahay na maninigarilyo sa atin, nasa batas na yan na ating kausapin na sana ay huwag kayong maninigarilyo dahil may anak kami. May anak kami. Ako rin, ang aming tahanan ay hindi na naninigarilyo. Nasa batas na yan, mga kaibigan. Magalit sila sa hindi. Yun talaga ang tama. Apokalipsis 3, versikulo 21, ang magtagumpay ay aking pakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman nga nagtagumpay na umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan, mga kaibigan. Ang pagtagumpay natin sa pagpigil sa ating sarili, pagbago sa ating estilo sa buhay, yun ang pagtatagumpay natin. Ang pagsunod sa Diyos sa kaniyang mga lituntunin at mga kautusan, ang paglapastang natin sa araw na Sabat, ang pag-alaga natin sa kalusugan, ang ating katawan, ay ito'y manandato ng Diyos upang ating sundin siya at maging tayo po ang makikinabang. Tama ba, mga kaibigan? Kung ating sundin ng Diyos, sinong makikinabang doon? Ang tamang pagsunod natin, mga kabataan, mga bata pa. Ang tamang pagsunod sa banal na kautusan at alituntunin ng Diyos, tinuturo ito upang mabago ang ating buhay. Tinuturuan tayo upang maging hindi maproblema ang ating mga kalusugan, ang ating katawan. Kaya sabi ng isa sa mga nagsusulat sa Biblia, sabi niya, ang mga tumitigil sa paninigarilyo ay palaging panalo. Ibig sabihin, isa sa mga nananagumpay. Bakit po? Pinipigilan po ang sakit na binabanggit katulad ng kanser. Marami po ang mga dahilan doon. Sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, sila ay ayon mananalo. Mananalo tayo sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Tapos na po. Napag-aralan natin nung nakalipas ang biyaya ng Panginoon. Roma 5, versikulo 20, at bukod rito
ay pumapasok ang kautusan upang ang pagsuway sa makapanagana na datapwat kung saan nanagana ang kasalanan ay nagagana din lubhang mga biyaya. Maraming biyaya kung tayo ay sumagot sa panawagan ng Panginoon ngayong gabi. Sa mga panyayan ng Panginoon na huwag nating makakalimutan, mga kaibigan ko, mga kapatid. Si Jesus ay mas malakas kaysa pag-alipin sa mga malaking kaugalian laban sa pisikal. Itong katawan natin, ito pisikal ito. Kailangan tayo ay makasama at kapiling natin lagi ang salita ng Panginoon, itong banal na aklat, mga kaibigan. Matthew City, versikulo 8, ang sabi niya, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y magkasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Yan ang pangako ng Panginoon. Ang tayo'y humihingi sa tulong ng Diyos na yung Panginoon, maawa po. Tulungan mo ako na mawala itong paninigarilyo ko. Yung aking pag-iimbot sa aking kapwa. Yung aking mga nagawa nga pagnanakaw sa inyong harapan. Yan po ay sinasabi ng Panginoon upang mabago at maingatan ang kalusugan na maging handa tayo sa kanyang pagbalik upang mawala ang sakit sa puso ng ating naramdaman. Matthew City, patuloy siya nangungusap sa atin sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay makakasumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. Imagine, mga kaibigan, 6 na araw ay binigay ng Diyos para sa ating pagsisikap. Ang problema, maraming mga araw natin na naging bakante sa ating buhay kaya naghirap tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Bakit po? Inutos ng Panginoon ang 6 na araw para sa atin. Ngunit, nagtatrabaho lang tayo ng 2 oras sa isang linggo. Ang result niyan, naghihirap din tayo. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, kung sobra din ang ating pagsisikap, hindi rin maganda. Bakit po? Sinasalungat natin ang utos ng Panginoon. Kahit Sabado, nagtatrabaho tayo. Utos ng Diyos, magpahinga tayo sa araw na Sabat. Magsamba, magluwalhati, dahil pinagkatiwala ito ng Panginoon. Ang problema nito, dahil sinasalungat natin ang turo, ang akala natin, turo ng mga Sabadista, mga Adventist. Ito'y turo sa Diyos, mga kaibigan. Turo ito nga galing sa Diyos upang tayo ay maging handa sa kaniyang pangalawang pagparito. Kaya, huwag nating makalimutan yan. Roma 6, versikulo 16, hindi baga ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumatalima, ay kayo'y mga alipin na yaong inyong tinatalima, maging kasalanan sa ikamamatay na maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid. Kaya kung tayo ay hinahandog natin ang ating sarili sa pagsunod sa utos ng Panginoon at alituntunin, huwag nating kalimutan, mga kaibigan, mga kapatid, na ang utos na ito ay nagdala natin sa pagtalima at iwanan ang lahat ng ating mga gawa na kasalungat sa Panginoon na tinuturo. Huwag nating kalimutan na ang Diyos nagsabi na siya ang nag-guide sa atin, ang banal na Espiritu na siyang tinuturo upang tayo ay mabago sa ating buhay. Tayo ay iliwasan na natin ang pagsalungat sa alituntunin at kautusan ng Panginoon. Tandaan natin, turo ito nang galing ng Panginoon. Approve ng Diyos. Pagkalaban sa labanan ng buti, yung ating mga iniinom, tulad ng sinasabi ko sa inyo, itong mga palatandaan sa mga umiinom ng alak. Alam niyo, mga kapatid, yung ating utak, ito'y pinakahaba ng mga ugat nga hindi masukat at mahaba ng mahaba. Sinasabi ng Diyos, kasama ito sa pag-iingat natin sa ating mga kalusugan. Bakit po? Ang sabi ng Kawikuhan 20, versikulo 1, ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay magulo, at ang sinumang napagpaligaw sa kanya ay hindi pantas. Ang alak na sinasabi ng Panginoon na ito'y ginawa niya sa panahon na siya ay pinagawa ng alak sa panahon sa kasal ng Kana, siya po ay nagsasabi, lumagawa siya ng napakasarap na bino nung time na yon.
Pero tandaan natin kapatid, ang mga fermented na mga bino na ito'y kasalukuyan na maraming nagiinom nito ngayon ay ito'y makakasira una sa ating utak, patuyuin ang ating mga dugo, maging hindi mabuti ang pagdaloy ng ating dugo, ay hindi sinasabi ng Diyos na ito'y inumin ninyo upang magkaroon tayo ng mabuting kalusugan. Ang sabi ng Kawikaan, delikado sa buhay na ito, maraming mga namamatay, marami po ang nadidisgrasya dahil po sa alak, dahil sa pag-inom ng bino. Subalit mga kaibigan, tinuro ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng pag-ingat at pagsunod tungkol po sa pag-ingat sa ating kalusugan. Kawikaan 23:29-33, sa huli ay kumagat ito ng parang ahas at tumutukang parang ulupong. Masasabi na ng Diyos niyan sa huling mga araw, kasama pala sila sa magsisi sa huling mga araw. Turo ba yun ng tao? Hindi po. Yan sabi niya sa Patalastas, ang beer ay masarap, pero drink moderately. Tandaan lang, bakit po? Maraming mamatay niyan. Ha? Dahil po sa pag-drive, lasing, parang mabingi. Ang hambugiro nga, nanghambog na siya, ako, malakas ako. Hindi ako basta-basta, pero tumba. Ganun po yun ganun po ang impluensya ng bino. Kaya sabi ko nung sinabi ng panahon sa kasal ng Kana, sabi nila, Guru, wala na po tayong bino nga mainom. Ang sabi ni Jesus, nung panahon siya ay nangangaral, sabi na, sige, punuin ninyo ang mga banga ng tubig. At doon pinuno ang mga banga. At nagtataka sila mga kapatid, mga kaibigan, napakasarap ang bino. At ang sabing nasusulat, sabi niya, walang kasing sarap ng bino sa buong mundo sa ginawa ng Panginoon ni Jesus. Itaw na. Hindi yun fermented. Alam mo kung ano ang nangyari doon? Habang sila'y umiinom, napakarami ang kanilang nainom dahil ang sabi doon, makapasarap, masarap na masyado. Balik, inom, hindi naubos ang mga bino na ginawa ng Panginoon. Gipang tago nila, gipang ligpit nila ang mga banga. At ang sabi ng mga iba, ngayon pa lang ako nakatikim ng bino na ito. Napakasarap. Ang record sa Biblia, ayon sa kasal na Kana, nalasing ba sila? Wala po. Silang lahat naka-appreciate. Masarap ang bino na ito. Gusto kong mainom yan uli. Ganon yun ang sabi ng Diyos. Napakaganda. 1, 2, 6 hanggang 7. Ang sabi niya, meron nga roong 6 na tapayang bato na nalagyan ng alinsunod sa kaugalian ng paglilinis nila nung time na yon. Habang sila ay nawalan ng mainom, pinuno at tinuro ni Jesus Christ. Tandaan natin mga kapatid, ang alak na ginawa ng Panginoon ay hindi yun fermented. Hindi makalasing. Bakit po? Maraming nakainom doon. Nakainom ako ng wine na isang shot lang, ganyan kalaki, ganyan kaliit. Nagbagting ng aking tainga. Ganun po ka-fermented. Pero nung gumawa ako ng wine na hindi makalasing, napakasarap. Sabi ko, masarap pala itong lemon. Nalagyan ko ng ice. Yung orange pala, yung orange. Gawin mo yan ng juice. Naku, napakasarap. Napakasarap. At ito'y, dalawa kasi ang sabi ng illustration na ito. Ang alak, fermented wine, at ang isa ay puro katas ng ubas. Yung mga ginagawa na pure, na hindi makalasing. Yan ang ginawa ni Jesus Christ. Kaya sabi niya, ganito ang sabi ng Panginoon, kung paano nasusumpungan ang bagong alak sa kumpul at may pagsasabi, huwag mong sirain sapagkat iyan ay mapakinabangan gayon. Gagawin ko sa gagaling ng aking mga lingkod upang
Huwag kong malipol silang lahat. Oh. Nagbabala ang Diyos nito. Sabi niya, sige, itago ninyo yan. Huwag gawin ng fermented. Sa kasaysayan sa Biblia na aking sinusuri, mga kapatid, ang ginawa ni Jesus Christ, binabalaan sila na huwag ninyong inumin yan, ha? Kasi delikado yan. Baka sila ay kasama sa lilipulin ko sa huling mga araw. Mag-ikos, sabi niya, parang ulupong. Dahil sa nagliliyab na apoy. Yan ang babala. Baka tayo ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, na itong bangang ito na sinasabi ng Panginoon, imagine, 20, minus 30 kagalon, naging 75 at 110 liters yung isang banga. Kaya po ang ginawa ni Jesus Christ, lahat ng mga tao nakainom at may sobra pa. Kita mo na? Gumawa ba si Jesus ng makalasing? Hindi. Yan ang sabi ko. At ang sabi ng Juan 2 versikulo 10, at sinasabi sa kanya, ang bawat tao ay unang nilagay na mabuting alak, at kung mga giinom ng mabuti, ang mga tao ay saka nilagay ang pinakamasama. At ang sabi doon, sige, yung mga lahat ng masama ng mga inumin, sabi nila, yung naumpisan sa paglasing, sila po ay nag-inom doon, yung mga ginawa ni Jesus Christ, at doon ay hindi na sila nalasing. Nasaulian sila. Yung lahat na may mga sakit, ayon sa kasaysayan, mga kapatid, mga kaibigan, nangaayos ang kanilang mga sakit. Kita mo ng milagro? Dahil po sa kasarap. Saan ang galing yan? Ubas ng kahoy. Resulta sa lasinggero, mga bunggo, mga matay, ang lahat na yan ay maraming resulta sa maling pag-inom natin sa ating iniinom na hindi maluwalhati ang Panginoon. Nangako ang Diyos na bigyan niya tayo ng masaganang kalusugan. Gusto ng Diyos na tayo ay maging maayos. At sinabi niya, at sinabi ko sa inyo, dinggin ninyo ang buong sikap, ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at inyong gagawin ang intuwid at sa kaniyang mga mata. Ang matuwid ang ating gagawin. Lahat ng mga lituntunin na sinasabi ng Diyos, kahit sa ating pag-inom, at sabi ng Diyos sa ating mga pagkain, sabi niya, at inyong didinggin ang kaniyang mga utos, at inyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan upang tayo ay maging maayos sa pagsunod sa Diyos. Dinggin, tuparin. Ganon lang yung kasimple, mga kaibigan. Hindi tayo magkasakit, hindi tayo mabunggo dahil po sa maling pag-inom natin. Kaya sinabi na yan ni Apostol Paul, Exodo 15, versikulo 26, ay wala akong ilagay na karamdaman sa inyo na gaya ng nilagay ko sa mga Ehipto, sapagkat ako ang Panginoon na nagpagaling sa inyo. Pagalingin tayo sa Panginoon kung tama ang ating iniinom at kinakain, mga kaibigan. Awit 105:37, at kanyang nilalabas sila sa may pilak at ginto, hindi nagkaroon ng mahinang tao, at kanyang mga lipi, lahat ng kanyang mga lipi, napakasagana dahil po sa kanilang iniinom at kinakain. Alam niyo ba sa research, mga kaibigan, ang bungo ng tao, sabi dito, sinagawa ng pinag-aralan sa mga Egyptian na moms, yung mga nakahimlay ng mga namatay noong unang mga panahon. Kinumpirma na ang katapatan ng salita ng Diyos may katunayan. Bakit? Kung ano man ang mga sitwasyon sa kamatayan nila, walang pinagkaiba sa atin ngayon ng mga sanhi. Yung labi ni Ramses II, ito'y sinasaliksik. Kinuha nila. Ayon sa mga doktor, si Rosalie David, sila po sa Massachusetts University, sila po ay nagsasabi na ang itong labi na ito ay walang pinagkaiba ang kanilang mga karamdaman sa mga karamdaman natin ngayon. Bakit po? Meron din yan silang mga karamdaman. Ang sabi ni Dr. Claude Rapis ng X-ray sa 14,000 moms, yung mga nakahimlay nung unang mga panahon, sinusuri nila at nakita na walang pinagkaiba ang sakit ngayon at sakit noon. Bakit po? Sila ay may sakit sa puso, kanser, pamaga ng kasukasuan, katabaan, mataas ang tensyon ng dugo, rayuma at saka STD.
Yung STD na yan, yung sakit ng nakuha mo galing sa ibang-ibang uri ng kasiping mo. Ganun yun. Walang pinakaiba doon. Ganon din yan. Kung tayo'y magkakamali sa pagpili, walang pinakaiba. At dahan-dahan tayo nga makaani sa lahat ng ating mga ginagawa at estilo sa buhay. Ang Genesis nung umpisa, sabi ng Genesis 1:29, ang binigay na pagkain ng Diyos, itong pagkain sa mga prutas, sabi niya, at sinasabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat na pananim na nakakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa. At ang sabi niya, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkabinhi sa inyo na maging pagkain doon sa Hardin of Eden. Bakit nawala yon? Dahil sa pagsupil sa ating mga magulang. Kaya ngayon, gusto natin na laging masarap ang ating pagkain, ang ating iniinom. Kaya nagresulta nito mga kapatid, mga kaibigan, ang ating mga sakit upang hindi natin pinipili yun. Kaya hanggang sa matapos ang malaking baha, doon nakipakita ng Panginoon sa mga makain ng mga hayop. Kaya sinabi ng Diyos, pasulod mo ang mga hayop na yan. Meron silang classification nung time na yon. At sabi dito, ang mga hayop, dalawang uri ng hayop ay ang malilinis at marumi. Sinasabi ng Diyos, ito yon, ang tagapito at tagdalawa. Ang tagdalawa ay yun ang hindi makain. Yung tagpito, yun ang ipakain at sinasabi ng Panginoon. At siya po ay nagtataka ang mga tao na nagpasok doon sa arka. Ang mga pinili na mga pagkain ay sinasabi na doon. I-classify na ang pagkain. Naroon po ang mga pagkain na tinuturo ng Panginoon. Ang sabi niya sa Deuteronomio 14:6-8, sa bawat hayop na may hati ang paa at baak at ngumunguya sa mga hayop na yan, inyong kakainin. Yan ang kakainin natin. Turo ba ng tao? Turo ng Diyos. Masarap bang kilawin? Masarap. Kasi tinuro ng Panginoon. Ang kambing. Kasi kumplitong sign at kumplitong binubuo ng Panginoon. Ay ang kambing, sabi niya, ito'y pagkain natin. Pagkain ninyo yan. Baka, sabi niya, anong sinasabi ng ngumunguya? Baka, kambing, ano pa? At ang sabi dito, yan, mga masarap yan. Deuteronomio 13:14, versikulo 6 ug 8. Gayon man, ay mga ito ay hindi kakainin sa mga ngumunguya, pero hindi sila baak ang paa. Bilog. Merong biak ang paa, pero hindi ngumunguya. Kumpleto ang sabi ng Panginoon. Iyon ang hindi pakain. Deuteronomio 14:6 ug 8, ang kamilyo at ang libre at ang kuneho, sapagkat sila'y ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, mga marumi sa inyo yan. Bakit kinarga doon sa arka? Para ma-identify na yan pala ang hindi ipakain ng Panginoon. Anong dahilan doon? Meron siyang purpose para makita natin. Ang baboy, banggit doon ang baboy, mga kaibigan. Hindi yan sa Adventist, hindi yan sa Muslim. Biblia nagsabi. Ang sabi niya, at ang baboy sapagkat may hating paa, ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Sinusuri yan mga kapatid kung totoo bang sabi ng Panginoon ng marumi. Ang marumi pala ay ayon sa research, nagtutukoy ito sa masama. Ang mga masama, yan ang sinasabing marumi. Kaya ang baboy ay hindi basta-basta na pinapakita ng Panginoon na ito'y napakasanhi at ang purpose nito, sila ay tinatawag na scavenger animal. Sila ang tagakain ng mga basura. Sila ang tagakain. Purpose yan. Hindi inutos ng Panginoon na ito'y kakainin. Awit 8:84-11, sapagkat ang Panginoon Diyos ay araw ng kalasag. Ang Panginoon magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay na sinasalakad ng matuwid. Ang matuwid ng sinasabi ng Panginoon, ang pagsunod sa kanyang mga utos sa alatuntunin, na yan po ang pinakadabis na gusto ng Diyos na ating sundin, mga kaigsunan, mga kapatid.
sinusuri na ang baboy ang may pinakataas na pinagmulan ng kolesterol sa lahat ng uri ng karne. Uy, hindi yan, hindi nagkakamali ang Panginoon sa hindi pagkain ng kaniyang tinuturo na hindi magkain kayo nito. Hindi siya nagkakamali. Sang-ayon sa pag-aaral ni Dr. McNutt, ang karne ng baboy ay may tinatawag na Trisina larva. Kita mo na? Na-research ko ito kanina mga kaibigan. Sana kung may time tayo, wala ng time. Mahaba ng oras. Ang karning ito, napakalupit sa ating mga bunganga. Bakit po? Pag tayo makakain nito, sigurado kong balik-balikan natin. Di ba tama? Sarap yun eh. Sarap. Balik-balikan. Pilipos 3:19, sabi niya na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyaan. Bakit po? Sinusunod natin ating labi. Masarap yun. Yung pag-inom ng Coke at saka ibang mga inumin na makakasira sa ating kalusugan, hindi turo ng tao yun. Tinuturo ng Diyos upang maingatan ang pinagkatiwala ng katawang ito, mga kaibigan. Yan ang tama. Mga kapatid, itong turo na ito, gusto ng Diyos na tayo ay maging ukol sa Kaniyang sinasabi na Kaniyang balikan. Baguhin ang ating buhay. Ako, tayong lahat, kung anuman ang nakaharang sa ating kaligtasan ngayon, atin na itong iwaksi. Ang gusto ng Panginoon, mga kaibigan. Kahit sa mga isda, tinuturo niya, yung walang mga kaliskis, huwag ninyong kainin yan at walang palikpik. Ano yung mga walang palikpik, mga kapatid, mga kaibigan? Mayroong palikpik, pero walang kaliskis. Katulad ng pating. Yung pating, walang kaliskis. Pero meron siyang palikpik. Nokos, yung, anong tawag sa kuwan yan? Pusit. Ang pusit, walang palikpik, wala pang kaliskis. Nako, doble. Doble. Kaya sabi niya, danger. Ang taong magkakain nito, ang sabi ng research, ang pusit, kugita, mga pagi, yan po ang sanhi na maging scavenger fish. Tighilipos sila. Tag-ayos sa mga danger sa ating karagatan. Bakit ginawa ng Panginoon? Ma-identify. Yan ang sabi ko sa inyo. Ma-identify natin kung ano kaganda ang sinabi ng Diyos. Hindi niya tinuro na ito'y kakainin. Yan ang pinakatama. Deuteronomio 14:10, at anumang walang kaliskis. Yan ang sinasabi ko. Yan po ang palatandaan na hindi tayo kumain. Panaginip ni Pedro. Doon tayo. Si Pedro na naginip. Pinakita ng Diyos kung gaano ma-identify, katulad sa arka ni Noah. Na-identify ang mga karumaldumal na mga hayop. At sabi ni Pedro, yung itong mga hayop na ito, ating mabasa yan sa mga gawa. At dumating sa kanya ang isang tinig na magtindig ka, Pedro. Magpatay ka ng hayop, kumain ka, sabi niya. At ang sabi ni Pedro, natapwat, sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon. Doon pa lang, mga kaibigan, hindi na siya nagkain ng mga karumal-dumal. Simula pa noon ay tinuro ng Panginoon mula sa arka ni Noah hanggang sa panahon sa mga apostoles. Sila po ay na-identify na hindi sila kumakain ng mga karumal-dumal ayon sa nasabi ng Biblia. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, salungatin natin yan, magkaroon tayo ng problema sa ating buhay dahil hindi gusto ng Panginoon. Ano pala ang pinakita ng Panginoon? Katulad na lang sa mga tao, katulad na lang sa mga panaginip ni Nabucodonosor sa unang panahon. Ang panaginip ni Nabucodonosor, siya po ay naka-identify ng isang rebulto. Nakita niya at sinaysay ni Daniel nung time na yon. Ganon din ang panaginip ni Pedro.
yung panaginip na yun, mga hayop, ibang uri ng mga tao na kanyang sinasabi na huwag nating tanggihan. Hindi yun literal, mga kaibigan, na ito'y mga hayop na kakainin. Dahil sinabi ni Pedro na ang pagkain na ito ay wala pa siyang kinakain ng mga karumal-dumal, baboy at iba pa. At sinasabi ng Panginoon yan, mga kaibigan. Nasa sa atin ang pagpili kung ano po ang ating decision sa ating buhay. Mga Gawa 10:28, at sinabi yan ang sabi ko, identify ang mga tao upang siya ay nagpaliwanag tungkol po sa wala pong tinanggihan ang mga tao na yung time na yon. At nung siya ay nagising sa kanyang panaginip, nakita niya yung hayop na yon ay pumunta sa kaharian ng langit. Hindi katulad sa arka ni Noah na ito'y nabubuhay hanggang ngayon. Yan natin tandaan, mga kaibigan. Hindi inutos ng Panginoon na ito'y kakainin natin ngayon. Mayroong pagkakaiba. Ang paliwanag niyan tungkol po sa mga tao. Kaya ang bawat bansa, bawat mga lugar na ating pakinggan ang mensahe ng Panginoon, may prinsipyo tayo na sinusunod. Juan 15, versikulo 5, ako ang puno at ang ubas, kayo ang mga sanga. Manatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga. Jesus Christ ang nagbigay ng tutunay at totoo na puno. Mga kaibigan, huwag tayong umiwalay sa puno, turo ng Panginoon. Dahil yan po ang pakiusap ng Panginoon sa atin. Ang sabi ng dalawang prinsipyo na sinabi ng Panginoon, una, kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Tayo hiwalay sa puno, yung mga turo ng Diyos, para hindi tayo mahiwalay, susundin natin yan. Pero kung tayo ay hiwalay, mga kaibigan, tayo po ay walang magawa doon. Kahit mag-iyak-iyak pa tayo, katulad sa arka ni Noe, Noah, buksan nyo kami. Hindi nakikinig. Ganon din ang mangyari sa atin. Wala tayong magagawa. Pero sa Diyos, lahat ng mga bagay, pag tayo ay gumagawa at sumunod sa Kanyang sinuutos sa mga lituntunin, tayo po ay posibleng tulungan ng Panginoon sa lahat nating minimiti ang buhay na walang hanggan. Pilipos 4:13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon na pagpalakas sa akin. Yun ang sinabi ng Panginoon. Iniyahan tayo ng Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan. Siya po'y nakiusap sa atin. Dalawa po ang ating pinag-aralan. Mayroong sumpa at pagpapala. Ayon sa binabasa natin sa 1:15:5, ang puno si Kristo, tayo ang mga sanga. At sabi niya, huwag tayong humiwalay sa sangang ito. At sabi ng Deuteronomio, basahin natin ng mabilis, mga kaibigan. Ating dandahanin sa pagbasa. Pwede ba na tayo ay magbasa lahat? Ating basahin, mga kaibigan, mga kapatid. Okay po. Ready? Go! Wow! Pakiusap ng Panginoon yan, mga kaibigan. Sabi niya, magpili tayo. Ito ba ay sumpa, pagpapala? Ayon sa ating binabasa, piliin ninyo ang pagpapala. Bakit po? Hindi tayo humiwalay sa puno. Kailan natin gagawin ito, mga kaibigan? Sa pinag-aralan natin. Ngayon po. Slogan ni Byron, connection din sa slogan at sinasabi ng Diyos doon sa 2 Korinto 2,
6 versikulo 2 at saka hanggang sa 3. Ang sabi niya, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kung ang sumpa man ay nakaharang sa ating panampalataya, pagsunod, pili na natin pakiusap ng Panginoon. Pipili tayo sa pagpapala. Kung ang pagsamba natin ay hindi Sabado, piliin na natin ang tamang pagsamba, ang Sabado. Kung ang pagkain ng mga karumal-dumal ay makaharang sa kaligtasan at sinasabi ng Diyos ay ito'y makakasira sa ating kalusugan, piliin na natin ang pagkain na tama at maluwalhati ang Panginoon. Kung ang desisyon natin mga kaibigan, mga kapatid, na ito'y makakatulong para sa kaligtasan na ating minimithi, ang Diyos po nanawagan sa atin sa gabing ito. Kailan pa tayo duminig? Mamaya na ba? Kung tayo ay huli na? Kung tayo ay wala nang hininga? Meron na tayong mga karamdaman? Nakiusap ang Diyos sa gabing ito sa atin mga kaibigan, mga kapatid. Hindi ito pakiusap nang tayo ay maging Adventist. Tatawagan tayo ng Adventist dahil po nag-antay tayo sa pangalawang pagbalik ni Ginoong Hesus. Tatawagin tayong Baptist dahil tayo po ay butismuhan sa pamagitan ng immersion sa paglubog ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng tubig. Tatawagin tayong Catholic. Bakit po? Naniniwala tayo nga si Kristo namatay dahil sa aking kasalanan. Tatawagin tayo na maging Seventh-day Adventist. Bakit po? Nagsamba tayo sa araw na Sabado. Hindi turo yan ng mga taong sino man nandito sa mundong ito. Ngayon, tinatawagan tayo ng Panginoon. Nais kong tawagin si Brother Ronnie para po sa isang awitin upang ating isip-isipin ang desisyon nga tama sa pagsunod nitong huling mga araw. Kung paano tayo maging tunay na tagapagsunod sa utos at alituntunin ng Panginoon. Ito hindi po turo ng tao. Ulitin ko, tawagin tayong Adventist dahil nag-aantay tayo sa pagbalik ni Kristo. Tawagin tayong Baptist dahil tayo ay nabutismuhan sa pamagitan ng paglubog sa ating katawan doon sa tubig na tinatawag na immersion. Na tayo nabuhay muli katulad ni Kristo na siya ay namatay. Ang lahat ng ating mga kasalanan ay patay at ito'y mabuhay sa pamagitan ng paglubog, pagpatay ng ating kasalanan. Iwanan ang lahat ng ating mga kasalanan upang tayo sumunod ng tama sa Panginoon. Piliin natin ang pagpapala. Piliin natin ang tamang pagsamba. Tawagin tayo ng Seventh-day Adventist. Bakit po tayo nagsamba sa araw na Sabado? Di ba tama, mga kaibigan? Hindi yan words para ang ating desisyon ay tayo po ay magkaroon ng desisyon upang makapasok sa religion. Hindi po yan. Ialis natin sa ating isipan. Narito na naman ang mga taong ito, nangangaral na naman na kasalungat. Hindi ito kasalungat. Ayon sa ating pag-aralan na ito'y tamang pamaraan upang tayo ay maging sapat na ag-aantay sa pagbalik ng ating mahal ng Panginoon. Pakinggan natin ang isang awitin ni Brother Ronnie upang ating isipin, mga kapatid, mga kaibigan, ang muling pakiusap ng Panginoon sa atin. Hello. Napag-isip-isip mo ba ang buhay mo?
Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit di mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Ipagpatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Ang buhay natin, mga kaibigan, mga kapatid, Isang saglit ika'y Pansamantala lang. buhay, tapos wala ka na. wala nang iba ng ating patutunguhan kundi ang Diyos lamang ang isa sa mga pinakamabisa harapin na ating ang lalapitan. katotohanan. Diyos Kung ikaw may lamang manampalataya ngayon may buhay na hindi mo walang pa naramdaman hanggan. kung gaano ka Lumapit sa kalapit Kanya. sa Panginoon, ngayon desisyonan na natin, Ibigay mga, buong sarili po ang panawagan ng Panginoon kaluluwa. upang tayo ay magdesisyon sa Huwag pagsunod. nang maghintay Ang pa. usapan nito, buhay na walang hanggan. Ngayon mo ito Hindi ito turo ng tao. gawin. Para ating Sapagkat di kalimutan mo ang lahat batid kung anong ng ating dala napakinggan ng ng Diyos. bukas. Yan Diyos mismo nakiusap para sa atin. sa'yo. Yun ang Kaya minimithi mo, ihandog kaibigan, mo na mga ngayon kapatid, sa Kanya ang buhay na kayo ay mabago sa buhay natin. mo. Nais kong tumayo sa kalagitnaan ang lahat Huwag nang magduda upang tanggapin natin ang panawagan ng Panginoon. Ating Ngayon'y sundin siya. gawin mo na. Hindi bukas, kundi ngayon ang panawagan. Huwag kayong mahiya, mga kaibigan, mga kapatid. Ibig ninyong sumunod. Sa Kanya. Kayo po ay inanyahan ko. Narito kayo sa Ibigay kalagitnaan. buong sarili, Tumayo at ibigay ang puso't buong sarili. kaluluwa. Huwag tayong mahiya sa harapan ng Huwag Panginoon. nang maghintay Ating pa. ibigay ang ating sarili. Ngayon Nais mo kong ito panawagan gawin. sa inyo, lahat ng mga kapatid, Sapagkat lahat ng mga di kaibigan, mo batid kung anong dala dinggin natin ng ang pag-iusap ng bukas. Panginoon. Nais kong Para tumayo sa'yo. Tumayo kayo upang ating pasalamatan ng Diyos sa pagtawag sa atin. ihandog mo na ngayon Dito sa kalagitnaan, Kanya mga kaibigan. ang Huwag kayong mahiya. buhay mo. Ang Diyos ang nakiusap sa atin. Nakiusap sa atin upang Kaya tayo ay magkaroon ng ihandog tunay mo na pagsunod. ngayon sa Kanya Huwag kayong mahiya. ang buhay. Dito tayo at ating tawagin ang Panginoon at pasalamatan ngayong gabi na tayo ay magkaroon ng tunay na pagsunod. Tunay ng Diyos ay babalik. Habang may panahon pa, mga kapatid, mga kaibigan, huwag kayong mahiya. Yung lahat ng manampalataya na gustong magbago sa buhay, na inaalok ng kaligtasan ng Panginoon, dito po kayo, mga kaibigan. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya sa harapan ng Panginoon. Hindi pinag-usapan itong religion. Hindi pinag-usapan kung anuman ang kalagayan mo at anuman ang tinatayuan mo sa gabing ito.
ang pakiusap ng Panginoon ngayong gabi? Tayo ba ay maging handa? Sino man ang mga tao nga gusto pa na mabago ang buhay, desisyonan mo ngayon, wag bukas. Hindi natin alam ang bukas, mga kaibigan. Ang Diyos nakiusap sa atin sa gabing ito. Kung sino man nag-alanganin, dito kayo. Huwag kayong mahiya sa harapan ng Panginoon. Ang Diyos po ang pinag-usapan, buhay na walang hanggan, ang sinasabi ng Panginoon. Hindi ito pakiusap ng tao. Instrumento lamang ako nagsalita, ngayon ginamit ng Panginoon upang ang desisyon natin ay sumunod. Tanggapin natin ang Diyos. Kung ikaw may nahiya, nandyan ka pa sa upuan, nakiusap ang Diyos ngayon tumayo upang tanggapin natin ang Diyos sa huling araw. Sa huling sandali sa ating buhay. Ang Diyos nakiusap sa atin sa gabing ito. Wala na ba ang magtayo? Huwag kayong mahiya. Ating hilingin sa Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan sa paghahanda. Dinggin natin ang panawagan ng Panginoon. Alam nyo, ang pagpili sa pagpapala, yun ang buhay na walang hanggan. Ang desisyon na ito, hindi bukas, kundi ngayon. Mga kaibigan, kung kayo po ay nariyan pa sa upuan, tayo na habang may panahon pa. Habang may panahon pa. Maya tayo. Ang gustong magsunod na tunay sa panampalataya, tayong lahat tumayo. Mga kapatiran, tumayo kayo mga kapatid. Samahan natin sila. Sino mang mag-alanganin sa panawagan ng Panginoon, dinggin natin ang Diyos. Hindi ito pakiusap ng tao, mga kaibigan, mga kapatid. Pakiusap ito ng Diyos dahil seryoso ang ating panahon ngayon. Salamat sa inyong pagtayo. Tayo po'y manalangin. Mahal naming Diyos, nandyan ka sa mga langit. Panginoon, narito po ang inyong mga alagad. 6 na araw, pang-7 bukas, ang inyong mga silata at mga wika na aming napakinggan. Aming napag-aralan, yung kami ay magmatigas sa aming puso, kami po ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng langit. Ang kaharian ng langit ayon sa aming pinag-aralan, nariyan po ang buhay na walang hanggan. Kayo po ang aming kasama at kayo din ang Diyos nga nag-promise sa amin na kami ay kasama doon sa kaharian ng langit na wala ng gutom, wala ng problema, wala ng sakit, at tamang pamaraan at estilo na aming susundan ayon sa inyong mga sinasabi. Panginoon, nakiusap kami sa gabing ito. Silyuhan niyo po ang mga kapatid na ito upang ang pagtanggap sa inyo at ay nagdulot ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Purihin ka sa walang hanggan. Dahil ikaw ang Diyos na buhay, naming sinampalatayanan mula noon hanggang ngayon. Salamat sa inyong pagdinig sa aming daing. Salamat sa mga kapatid na ito na iyong tinatanggap, babae at lalaki. Ang lahat ng ito ay aming dinadaing at tanggapin sa pangalan ni Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat mga kaibigan, mga kapatid. Bukas po, naiyahan namin kayo sa huling mga salita ng Panginoon na ating pag-aralan. Mula umaga, practice na natin ang pagsunod sa araw na Sabat. I-practice na natin ang pagsunod sa araw ng kapahingaan. At ang Diyos na ang magbibigay sa atin ng kaluwalhatian. Salamat po at happy Sabat. Ayan, magandang gabi sa inyo pong lahat, mga kaibigan at mga kapatid po namin.
At narito naman po tayo sa pagtatanong. Ayan. Okay. Sa mga kaibigan po namin, ito na po ang unang tanong na makakatanggap ng isang sakong may laman. Yan, sapagkat ngayon ay pinakahuling seminar natin sa gabi. So bukas, mayroon pa po tayo, pinaka-final na natin yon. At siguro, bukas ng gabi ay mayroon pang mga mga plano pa. Okay? So unang tanong, sang-ayon po sa Apokalipsis, sino po ang hinagis dito sa lupa?